Ako si Aling Maritz, at hindi ko na kayang itago ang sikreto ko. Matagal ko na itong kinimkim, isang sikreto na sumira sa katahimikan ng buhay namin. Sa bawat araw na lumilipas, palala ng palala ang takot ko, hindi lang para sa sarili ko, kundi lalo na para sa anak kong si Elias. Isa siyang batang hindi mo akalaing may madilim na lihim sa likod ng kanyang inosenteng anyo. Hindi ito kathang-isip, hindi rin ito kwento para takutin lang kayo. Isa itong totoong karanasan, isang kwentong aswang na ako mismo ang nakasaksi. Noong isinilang ko si Elias, agad akong nagtaka. Ang mga mata niya, tila hindi mata ng isang bagong silang na sanggol, matalas ang tingin, parang may galit sa mundo. At ang mas ikinagulat ng lahat, may maliit na sungay sa kanyang noo at pangil na tila sa hayop. Akala ko noon, normal lang yon, baka may sakit o depekto lang sa katawan. Pero habang lumalaki siya, mas lalo akong kinabahan. Sa tuwing gabi, nagiging kakaiba ang ugali niya. Hindi siya natutulog kagaya ng ibang bata. Gusto niya'y kadiliman, at ayaw na ayaw niya sa amoy ng bawang. Nagsimula akong makaramdam ng matinding takot nang mapansin kong nawawala ang mga hayop sa bakuran namin. Una, ang mga manok. Tapos, pusa ng kapitbahay. Sabi ng mga kapitbahay, baka raw may aswang na gumagala. Pero ang hindi nila alam, ang nilalang na kinatatakutan nila ay nasa loob lang ng bahay ko, ang sarili kong anak. Si Mang Carding, ang matandang albularyo sa aming baryo, ay isa sa mga unang nakapansin sa kakaibang aura ni Elias. Isang araw, tinawag niya ako. Marites, sabi niya, may itinatagong lakas ang anak mo. Hindi yan normal na bata. Hindi ako agad naniwala. Paano ko tatanggapin na ang anak kong pinaghirapan kong iluwal ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang nilalang na konektado sa mga kwentong pinaniniwalaan lang natin noong bata pa tayo. Habang tumatagal, mas lalo kong napagtatanto ang sinabi ni Mang Carding. Minsan, nakita ko mismo si Elias sa likod ng bahay, nakaluhod sa harap ng isang malaking puno ng balete. Parang may kinakausap siya, pero wala akong makita. Nang lapitan ko siya, bigla siyang tumingin sa akin, at ang mga mata niya ay pula. Isang matang hindi mo gugustuhin titigan ng matagal. Tumayo siya, umiti, at para bang wala lang sa kanya ang nakita ko. Hindi ko na alam kung anong mas masakit, ang malaman na ang anak ko ay may itinatagong lihim o ang makitang unti-unti siyang napapalayo sa pagiging tao. Hindi na siya yung batang masayahin at mapagmahal. Unti-unti siyang nagiging malamig, tahimik at mapag-isa. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan, lalo na't bawat gabi ay parang nagiging mas madilim, mas delikado, at mas misteryoso. Ngayon, pinipilit kong hanapin ang kasagutan. Gusto kong malaman kung saan nanggaling ang sumpang ito. Ako ba ang may kasalanan? May lahi ba kaming hindi ko alam? O may ginawang kasunduan ng isa sa mga ninuno namin na ngayoy pinagbabayaran namin? Isang gabi, habang natutulog kami, nagising ako sa kakaibang ingay sa bubong. Para bang may lumalakad na mabigat. Pagsilip ko sa bintana, wala akong nakita. Pero nang bumalik ako sa higaan, wala na si Elias. At sa sulok ng kwarto, may naiwan lang na isang maliit na piraso ng balat, hindi balat ng tao, kundi parang balat ng hayop na may matatalim na buhok. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong klaseng nilalang talaga si Elias. Anak ko siya, mahal ko siya, pero paano kung totoo nga ang kinatatakutan ko? Paano kung hindi na siya tao? At ngayong gabi may narinig na naman akong kakaiba sa likod ng bahay. Isa ba itong panibagong simula, o ang katapusan ng lahat? Nang gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Sa bawat kaluskos, sa bawat ihip ng hangin, para bang may mata na nakabantay sa akin.
Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto, dala ang maliit na lampara, at sinundan ang tunog papunta sa likod ng bahay. Huminto ako sa tapat ng lumang balete, ang parehong punong laging pinupuntahan ni Elias tuwing gabi. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko ang bigat ng hangin, parang may hindi nakikitang presensya. Napatitig ako sa ugat ng puno at doon ko nakita ang maliliit na bakas ng paa. Hindi ito ordinaryong mga bakas, parang hayop, pero mukhang may anyong tao rin. Noong bata pa ako, madalas akong takutin ng lola ko tungkol sa mga aswang. Kwento-kwento lang daw, pero laging may aral. Pero ngayon, para bang unti-unti kong nararamdaman na hindi lang pala ito mga alamat. Totoo sila. At baka nga isa sa kanila ang anak ko. Kinabukasan, nagpunta ako kay Mang Carding para humingi ng tulong. Tiningnan niya ako na parang alam na niya ang lahat. Marites, may kailangan kang malaman, anya habang inilalabas ang lumang kahon ng mga anting-anting at lumang dokumento. Noong panahon ng mga ninuno natin, may isa kang ninang babae, si Lucia. Isa siyang albularya rin pero may lihim. Nakipagkasundo siya sa isang nilalang para mailigtas ang kanyang anak sa kamatayan. Pero ang kapalit, ang lahi niya ay mababahiran ng sumpa. Napatigil ako. Ako ba yon? Ang anak ko, bulong ko habang nanginginig. Hindi ko sigurado kung si Elias na nga ang kabayaran ng kasunduan, sagot ni Mang Carding. Pero malinaw sa mga senyales, ang sungay, ang pangil, ang mga paglalakad sa gabi. At higit sa lahat, ang koneksyon niya sa balete. Doon madalas nagpapakita ang mga nilalang na hindi natin maintindihan. Pag-uwi ko, tahimik ang bahay. Walang tao. Tinawag ko si Elias, pero walang sumasagot. Sinilip ko ang bawat sulok, kusina, sala, banyo. Sa kwarto niya, malamig ang hangin. Nakasara ang bintana pero gumagalaw ang kurtina na parang may humihinga. Sa kama niya, may mga kalmot sa sapin, at sa sahig ay may natuyong patak ng dugo. Muli akong napatitig sa labas. Doon sa dulo ng bakuran, nakita ko si Elias, nakaupo sa lilim ng puno, nakatalikod sa akin, at may hawak-hawak na parang maliit na hayop. Dahan-dahan akong lumapit. Elias, anak, anong ginagawa mo diyan? Tumayo siya, dahan-dahan ring lumingon. Namutla ako. Ang bibig niya ay may dugo, at sa kamay niya ay isang patay na sisiw. Wala po, ina. Naglalaro lang ako, sagot niya ng may malamig na ngiti. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, ang ginawa niya o ang pagiging kalmado niya matapos. Mula noon, hindi na ako mapakali. Sa araw, normal si Elias, nakikipaglaro, kumakain, at minsan ay nagtatanong tungkol sa mga hayop. Pero sa gabi, nagiging ibang tao siya. Minsang tinanong ko siya, anak, naaalala mo ba ang ginagawa mo sa gabi? Tumango siya. Opo. May bumubulong sa akin, mama. Sinasabi nilang ako ang pinili. Nagtayuan ang balahibo ko. Pinili para saan, tanong ko. Hindi ko pa po alam. Pero gusto nilang bumalik ako sa kanila. Lumipas ang mga araw, at unti-unti ko ring napansin ang mga pagbabago sa baryo. May mga nawawalang alagang hayop, mga taong sinasabing nakakita ng nilalang na lumilipad tuwing hating gabi, at may isa pang insidente na hindi ko makakalimutan, si Aling Shawnee, ang kapitbahay naming matanda, ay natagpo ang walang malay sa gubat. Wala siyang sugat, pero sabi niya, may nakita raw siyang batang may pulang mata na bumubulong sa kanya, habang hindi siya makagalaw. Lahat ay naguguluhan. Pero ako'y lalong natatakot. Dahil alam ko kung sino ang nakita ni Aling Shawnee. Pinilit kong huwag magpakita ng takot kay Elias.
Pinilit kong iparamdam sa kanya na anak ko pa rin siya. Pero sa puso ko, unti-unti akong nadudurog. Hanggang kailan ko kayang itago ang totoo? At kung totoo ngang nilalang siya ng kadiliman, may magagawa pa ba ako para iligtas siya? Isang gabi, habang natutulog si Elias sa kama, kinuha ko ang isa sa mga anting-anting ni Mang Carding. Inilagay ko ito sa ilalim ng unan niya. Sabi ni Mang Carding, kung siya'y may halong dilim, magre-react ang anting-anting. Kinaumagahan, hindi ko siya nakita sa kama. Ang unan niya sunog. At sa dingding, may nakasulat gamit ang tila dugo, huwag mo na akong subukang pigilan. Hindi na ako muling pumasok sa kwarto ni Elias ng mag-isa. Mula nang makita ko ang sulat sa dingding, para bang nabasag ang natitirang tapang sa loob ko. Ang sariling anak ko, ang batang inalagaan ko mula sa tiyan hanggang sa unang hakbang niya, ngayon ay parang isang banyaga na. Isang nilalang na hindi ko nakilala. Pinilit kong panatiliin ang normal na takbo ng araw. Nagluluto pa rin ako ng paborito niyang champorado, tinatawagan ang guro niya para tiyaking pumapasok siya sa klase, at mumingiti sa kanya tuwing magkasalubong kami sa bahay. Pero sa loob ko, wasak na ako. Sa gabi, hindi na ako nakakatulog. Lagi kong naiisip, ano pa bang ginagawa niya sa labas tuwing dilim ang bumabalot sa baryo? Sino ang bumubulong sa kanya? At ang pinakamasakit, totoo bang hindi na siya tao? Samantala, sa baryo, nagsimula na ring magtanong ang mga tao. Si Mang Celso, ang magsasaka sa kabilang dulo, nawala ng kambing. Isang linggo pa lang ang nakalipas nang makita nilang butot balat na lang ang natira. Parang kinain ng hayop pero walang iniwang bakas ng kagat. Sabi ng ilang matatanda, may aswang na sa paligid. Ang iba, naglagay na ng bawang sa bintana at asin sa mga pintuan. Ako, walang nagawa kundi makinig, kahit alam kong ang kinatatakutan nila ay nasa loob lang ng bahay ko. Habang patuloy ang mga misteryo sa paligid, napansin ko ring may isang binatilyo na palaging sumusunod kay Elias. Si Noel, anak ni Kapitan. Matagal na silang magkaibigan pero nitong mga nakaraang linggo, parang may binabantayan siya. Isang araw, nadatnan ko siyang palihim na nakatingin sa bahay namin, hawak ang isang maliit na botelya ng langis. Nilapitan ko siya. Noel, anong ginagawa mo rito? Napaatras siya agad, halatang kinabahan. Tita Marites, wala po, tinitingnan ko lang po kung nasa bahay si Elias. Hindi ko siya tinantanan. Sa huli, inamin niya. Tita, may nakita po ako isang gabi. Akala ko po nananaginip lang ako, pero totoo pala. Si Elias, nakita ko siyang lumilipad. Hindi gaya ng sa pelikula, ibang klase po. Parang may pakpak na itim at pulang-pula ang mata niya. Napalunok ako. Gusto kong itanggi, gusto kong sabihin na namamalikmata lang siya. Pero hindi ko na kaya magsinungaling pa. Hindi mo ito ikukwento sa iba, Noel. Hindi mo alam kung anong panganib ang pwedeng mangyari. Bumalik ako kay Mang Carding para humingi ng tulong. Pero nang dumating ako sa bahay niya, sarado na ito. Ayon sa kapitbahay niya, umalis daw ito bigla at sinabing may kailangan siyang tapusin sa kabilang bayan. Pero may iniwan siyang sulat sa akin, nakasulat sa lumang papel, kapag nagsimulang tanggihan ng bata ang anino niya, hudyat na yon ng tuluyang pagbabago. Hindi ko maintindihan agad ang ibig sabihin. Pero kinagabihan, habang naglalakad si Elias sa ilalim ng buwan, napansin ko ang isang bagay, wala siyang anino. Doon ko lalo naramdaman ang takot. Si Elias ay hindi na ordinaryong bata. Ang tanong na lang, hanggang kailan siya mananatiling anak ko? At ano ang mangyayari kapag tuluyan na siyang kinuha ng kadiliman?
May isa pang pangyayari na lalong nagpabigat ng sitwasyon. Si Liza, isang dalagitang kapitbahay, ay bigla na lang nawala. Huling nakita siya sa labas ng bahay nila, naglalaro. May mga nakarinig daw ng sigaw sa gubat, pero wala nang sumunod na ingay. Sa loob ng 3 araw, hinanap siya ng mga tanod, mga barangay volunteers, pati ilang sundalo. Wala silang nakita. Hanggang isang gabi, bumalik siya, pero hindi na siya ang dating Liza. Tahimik na tahimik siya, nakatitig lang sa kawalan. May sugat sa binti, at may marka ng kalmot sa batok na parang ginamitan ng matalim na kuko. Tinanong ko ang nanay niya kung anong sinabi ng anak niya, pero iisa lang daw ang binanggit, may batang lalaking humawak sa kamay ko. Sabi niya, dito ka na. Nang tanungin kung anong itsura ng bata, ang tanging sagot ni Liza, may sungay po. Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Si Elias ay hindi na lamang problema ng aming pamilya. Unti-unti na rin siyang nagdadala ng panganib sa iba. Pero paano kung hindi pa ito ang simula ng totoong kaguluhan? Paano kung may mas malalim pang lihim ang gusto niyang itago, at ang buong baryo ay unti-unting nagiging bahagi ng mas malaking kwento? At isang hating gabi, habang umiiyak ako sa kusina, narinig ko ang boses ni Elias mula sa dilim. Mama, pinili na rin nila si Liza. Malapit na kayong lahat. Pagkarinig ko sa sinabi ni Elias, para akong nanigas sa kinatatayuan ko. Malapit na kayong lahat. Umiikot sa isip ko ang bawat salitang binitiwan niya, tila hindi na ito galing sa isang bata, kundi sa isang nilalang na may alam sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Tumulo ang luha ko sa pisngi, hindi lang dahil sa takot, kundi sa matinding panghihinayang. Paano naging ganito ang anak ko? At bakit ako, sa lahat ng tao, ang binigyan ng ganitong pasanin? Mula noon, parang may nagbago sa paligid. Ang hangin sa baryo ay tila laging mabigat. Ang langit mas madilim kahit sa tanghali. Ang mga ibon ay bihirang lumipad, at ang mga aso, halos gabi-gabi ay tahol ng tahol na parang may gustong paalisin. May ilan na ring nagsimulang umalis sa baryo. Yung iba, tahimik lang na nag-empeke. Sabi nila, masyado ng maraming kababalaghan, at ayaw na nilang madamay pa. Ako, naiwan. Hindi ko kayang iwan si Elias. Hindi ko kayang tumalikod kahit pa pinipilit na niya akong lumayo. Pero araw-araw, mas lumalalim ang agwat sa pagitan naming mag-ina. Hindi na siya naglalambing, hindi na humihingi ng tulong tuwing may sugat o galos. Kapag nagkakatinginan kami, parang wala siyang nakikitang ina. Para lang akong isa sa mga taong kailangang pagmasdan o bantayan. Isang gabi, nadatnan ko siyang nakaupo sa labas ng bahay, nakatingin sa buwan. Nakatalikod siya, pero may narinig akong mahihinang salita mula sa bibig niya. Darating na sila, handa na ang katawan ko. Napalapit ako. Anak, anong ibig mong sabihin? Lumingon siya, mabagal, parang nahihirapan siyang kontrolin ang sarili. Mama, huwag mo nang subukang iligtas ako. Hindi mo alam kung ano ang sinimulan nila. Nang gabing iyon, dumating si Mang Carding. Akala ko umalis na siya para sa kabutihan, pero ang totoo, naghanda siya ng ritual. May dalang mga lumang libro, langis na itim, abo ng balete, at isang anting-anting na ayon sa kanya, ay galing pa sa matandang albularyo sa Samar. Ito na ang huling paraan, Marites, sabi niya, habang tinatanggal ang balot ng mga gamit niya. Kapag hindi natin naagapan, hindi lang si Elias ang mawawala. Ang buong baryo ang nakataya. Tumango lang ako, nanginginig ang kamay. Ang plano ni Mang Carding ay simple pero delikado. Kailangang ilagay si Elias sa gitna ng bilog ng abo at anting-anting sa ilalim ng puno ng balete
ang mismong lugar na tila konektado sa pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan. Doon, susubukan nilang putulin ang ugnayan niya sa mga nilalang na sumusunod sa kanya. Pero may babala si Mang Carding, kapag lumaban siya, kapag hindi na siya si Elias, kailangan mong mamili. Hindi ko alam kung kakayanin ko yon. Paano mo pipiliin ang baryo, kung kapalit ay ang buhay ng anak mong minahal mo mula simula? Kinabukasan, sinimulan na ang paghahanda. Gabi ang napiling oras, sa mismong gabi ng kabilugan ng buwan, ang gabi kung kailan pinakamalakas ang koneksyon ng mga nilalang sa kabilang mundo. Si Noel, na ngayon isa sa mga nakakakita sa katotohanan, ay tumulong din. Hindi ko maintindihan kung bakit nananatili siya sa tabi ni Elias, pero ramdam kong may pinanghahawakang pangako ang batang iyon. Ate Maritz, sabi niya, kahit anong mangyari, huwag kang bibitiw sa kanya. Kasi naniniwala ako, may natitira pa ring Elias sa loob niya. Pagsapit ng gabi, si Elias ay para bang nag-iba na naman. Tahimik siyang sumama sa akin papuntang puno ng balete. Wala siyang tanong, wala ring galit. Pero habang nilalagay siya sa gitna ng bilog ng abo, napansin kong nanginginig ang buong katawan niya. Pinilit kong hawakan ang kamay niya. Anak, kaya pa natin to. Tumingin siya sa akin, at sa isang iglap, sumigaw siya ng malakas. Isang sigaw na tila hindi mula sa tao. Nyanig ng sigaw na iyon ang hangin, at halos mabuwal ang mga sanga ng puno. Mula sa dilim, may mga mata. Ilang peres, pulang-pula, unti-unting lumalapit. Si Mang Carding, agad na sinimulan ang orasyon. Ang paligid ay lumiwanag sa apoy mula sa mga kandilang itim. Ang anting-anting ay nagliliyab, pero hindi nasusunog. Si Elias, ngayon ay nakahandusay sa lupa, nangingisay habang lumalabas ang mga marka sa kanyang balat, parang sinusulat ng kung anong puwersa. Ako, umiiyak na, hawak ang kamay niya ng mahigpit. Elias, anak, kung naririnig mo pa ako, lumaban ka. Huwag mo silang hayaang kunin ka. At sa gitna ng pag-ikot ng mga anino sa paligid, sa gitna ng mga bulong na bumabalot sa gabi, isang boses ang lumutang mula sa bibig ni Elias, hindi niya boses. Hindi na siya naririto. Isa na lang kayo sa mga susunod. Nang marinig ko ang boses na yon mula kay Elias, malamig, malalim, at wala ni katiting na pagkatao, parang binasag ang puso ko sa isang iglap. Hindi na siya naririto. Ang anak kong ilang taon kong inalagaan, pinatubo, pinangarap ng magandang kinabukasan, ngayon ay sinasakop na ng isang nilalang na hindi ko alam kung saan nanggaling. Napatingin ako kay Mang Carding, at nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Hindi niya ito inaasahan. Hindi ganito ang ritual na plano niya. Hindi ganito dapat ang takbo ng gabi. Habang patuloy ang orasyon, nagsimulang gumalaw ang lupa sa paligid. Ang mga mata sa dilim ngayon ay mas malinaw na. Mga nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo. May mahahabang katawan, tila gawa sa usok. Ang iba, may hugis ng tao pero kulubot ang balat, nakayuko habang gumagapang palapit. Isa-isa silang lumalapit sa bilog na iginuhit ni Mang Carding, pero tila may harang na hindi nila malagpasan. Ang bilog ay kumikislap habang sinusubukang pasukin ng mga nilalang ang gitna kung saan naroroon si Elias. Bigla siyang napalingon sa akin, at sa ilang segundo, parang bumalik ang dati niyang sarili. Mama, tulungan mo ko, mahina niyang sabi. Agad kong hinawakan ang kanyang mukha, Elias. Anak ko, lumaban ka. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, muling nagbago ang kanyang anyo. Namula ang mga mata, nanigas ang panga, at muli siyang sumigaw, mas malakas, mas malalim, mas mapanira. Sa isang iglap, tumalsik ako palayo, at sa pagkabagsak ko sa lupa,
muling umalingaw ang isang hindi inaasahang tinig mula sa likuran. Hindi dapat siya ang pinili. Mali ang pagkakatawag. Lumingon kami ni Mang Carding, at mula sa anino, lumabas ang isang babae, matanda, balingkinitan, may puting buhok at mapupungay na matang tila may taglay na daang taon ng lihim. Ako si Apong Lucia, sabi niya. Ako ang pinag-ugatan ng sumpa, at ako rin ang tanging makakaputol nito. Nagkatinginan kami ni Mang Carding. Apong Lucia. Ang babae sa kasaysayan ng pamilya ko. Ang sinasabing nakipagkasundo sa dilim. Bakit ngayon ka lang nagpakita, tanong ko, nanginginig. Dahil ngayon lang nila sinubukang angkinin ang kabuuan ng isang bata, ng isang inapo ko. Si Elias ang bunga ng kasalanang hindi ko naituwid. Ako ang nagsimula nito, at ako rin ang kailangan nilang harapin bago sila tuluyang makapasok sa mundo nyo. Tinaas niya ang kanyang kamay, at sa paligid ng puno ng balete, nagsimulang magsulputan ang mga ugat na tila may buhay. Binalot nito ang mga nilalang na sumusubok pumasok sa bilog. Ang iba sa kanila ay sumisigaw, ang iba ay tila nasusunog sa ilaw ng mga ugat. Si Elias, muling nagsisigaw, pero ang boses niya ay tila naghalo na, minsan siya, minsan ang nilalang sa loob niya. Hindi sapat ang anting-anting, sabi ni Apong Lucia. Kailangan ng dugo ng pinag-ugatan upang isara ang daan na binuksan nila. Biglang nahinto si Mang Carding. Lucia, hindi mo pwedeng gawin yon. Kapalit niyan ang buhay mo. Tumango lang si Apong Lucia. Alam ko. Pero kung ito lang ang paraan para iligtas ang batang ito at ang buong baryo, hindi ako magdadalawang isip. Habang sinisimulan ni Apong Lucia ang dasal, si Elias ay nagsimulang magwala sa loob ng bilog. Punit na ang damit niya, naglalabasan na ang mga marka sa kanyang balat, tila sinusunog ng liwanag ng mga ugat. Mula sa langit, isang malakas na kulog ang dumaan, kasunod ng pagbagsak ng malakas na hangin. Napayuko kami, at sa bawat pag-ikot ng hangin, mas lalong lumalalim ang sigaw ng mga nilalang sa paligid. Pero habang ginagawa ni Apong Lucia ang orasyon, may napansin akong hindi inaasahan. Si Noel, ang batang matagal nang sumusubaybay kay Elias, ay unti-unting lumalapit sa bilog. May hawak siyang lumang rosaryo, at parang hindi siya tinatablan ng mga aninong gumagalaw sa paligid. Noel, bumalik ka, sigaw ko, pero hindi siya tumigil. Tumayo siya sa harap ng bilog, tumingin sa langit, at sinabi, ako ang tunay na pinili. Lahat kami, pati si Mang Carding at Apong Lucia, ay napatigil. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mang Carding. Si Noel ay ngumiti, pero may lungkot sa kanyang mukha. Matagal ko nang alam. Sa bawat panaginip, sa bawat bulong sa tenga ko, alam ko na ako ang dapat nilang kunin. Pero tinago ako. Pinalit si Elias para iligtas ako. Biglang lumakas ang sigaw ni Elias. Sa gitna ng apoy at liwanag, tila nabasag ang harang na nagpoprotekta sa bilog. Ang mga nilalang sa dilim ay sumugod, hindi para kunin si Elias, kundi si Noel. At sa mismong sandaling iyon, napuno ng sigawan ang paligid, ang sigaw ng katotohanan, ng pagtataksil, at ng isang kapalarang matagal nang nakatago sa anino ng gabi. Sa gitna ng pag-aaklas ng hangin at sigaw ng mga nilalang sa dilim, hinakbang ni Noel ang loob ng bilog. Sa halip na tangayin siya ng mga anino, bigla silang tumigil. Parang kinikilala nila ang presensya niya. Ang rosaryong hawak niya ay kumikislap ng malamlam na liwanag, na hindi galing sa kandila kundi tila galing sa kanya mismo. Si Elias, nasa gitna pa rin ng bilog, naningisay at umiiyak, ngunit ngayon, parang hindi na siya lumalaban. Parang humihingi na lang siya ng tulong. Si Apong Lucia, humakbang palapit kay Noel at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat.
Noel, kung totoo ang sinasabi mong ikaw ang pinili, handa ka ba sa kapalit nito? Tumango si Noel. Hindi ko na kayang manahimik. Kung kailangan ako ang mawala para matapos na ang sumpang to, tatanggapin ko. Ngunit bago pa masimulan ang bagong orasyon, lumapit si Elias. Namumula pa rin ang kanyang mga mata, pero ang galit ay napalitan ng takot. Noel, wag. Ako ang dapat na mawala. Ako ang nilapitan nila. Ako ang nagbukas ng daan. Napatingin ako sa anak ko, at doon ko siya muling nakita, ang batang musmos na ilang taon kong kinukop, niyakap, inalagaan. Hindi siya masama. Isa lang siyang biktima. Biglang lumiwanag ang paligid. Hindi apoy, hindi kandila, kundi isang liwanag na puting-puti at banayad. Mula sa kalangitan, bumaba ang tila isang aninong may anyo ng babae. Walang mukha, ngunit may kapayapaan ang presensya nito. Napaluhod si Apong Lucia. Ina ng liwanag, bulong niya. Kayo ang tagapantay. Ang nilalang na iyon ay nagsalita, hindi sa bibig kundi sa isip naming lahat. Walang batang isinilang na masama. Ngunit ang dilim ay palaging naghahanap ng butas. Ang puso ng tao ang pinakamatibay, pero siya ring pinakamadaling mabasag. Lumingon ang nilalang sa akin. Maritz, ikaw ang ina. Sa iyong puso nakasalalay ang desisyon. Napatitig ako sa dalawang bata, si Elias na anak kong isinilang na may sungay at pangil, at si Noel na batang may lihim na itinago ng mga matatanda. Pareho silang inosente. Pareho lang nilang gustong mabuhay. Pero hindi pwedeng pareho. Isa lang ang makakaligtas. Tumulo ang luha ko habang unti-unting lumalapit sa kanila. Kung may dapat mawala ako na lang. Ako ang nagdala sa mundong ito ng isang batang hindi ko lubos na nauunawaan. Ako ang nagkulang. Ako ang pumiling manatili sa katahimikan kahit maraming tanong. Huwag sila. Ako na lang. Ngunit tumango lang ang nilalang ng liwanag. Hindi buhay ang kailangang mawala, kundi ang takot, ang galit, ang pagdadamot sa katotohanan. Muling itinaas ni Noel ang kanyang rosaryo at sinabing, patawarin niyo po kami. Sa isang iglap, ang rosaryo ay lumiwanag at tumama ang liwanag nito kay Elias. Sumigaw si Elias, ngunit hindi sa sakit, sa pagpapalaya. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang aninong nakasakop sa kanya. Umalinggaw ang boses nitong puno ng galit, hindi niyo ako mapipigilan. Bumalik man ako, may susunod pa. Laging may susunod. Doon, biglang lumapit si Apong Lucia, hawak ang kanyang anting-anting, at sa isang huling dasal ay itinapat ito sa anino. Sa dugo ko, sa kasalanang ako ang pinagmulan, tinatapos ko na ang daan mo. Sa huling sandali, ang anino ay sumigaw, at sa isang liwanag na malakas na parang kidlat, nawala ito. Humina ang hangin. Tumigil ang sigawan. Ang mga nilalang sa paligid ay unti-unting naglaho. Si Elias, nakahandusay pero buhay. Si Noel, nakaupo pero ngumiti sa akin. Tapos na po, sabi niya. Akala ko iyon na ang katapusan. Pero habang pinupunasan ko ang mukha ni Elias at niyayakap siya, naramdaman kong may malamig na humawak sa aking balikat. Paglingon ko, wala akong nakita. Ngunit mula sa dulo ng kagubatan, may isang batang babae. Nakatingin siya sa amin, tahimik lang, pero may sungay din sa kanyang ulo. Ngumiti siya. At sa isang iglap, tumalikod at naglakad palayo sa dilim. Sa pagtalikod ng batang may sungay sa kadiliman, parang biglang bumalik ang lahat sa normal. Tahimik ang paligid, wala na ang mga nilalang na kanina lang ay nagkukubli sa bawat anino.
Ang hangin ay muli ng banayad, at ang liwanag ng buwan ay tila mas maliwanag kaysa dati. Niyakap ko si Elias ng mahigpit. Mainit pa rin ang katawan niya, buhay, at bagaman pagod, muling malinaw ang tingin ng kanyang mga mata. Isa na siyang bata ulit, hindi isang aswang, hindi isang nilalang, kundi ang anak kong mahal ko mula pa noong una. Si Noel ay lumapit at umupo sa tabi namin. Tahimik lang siya, parang alam niyang kahit anong sabihin niya ay hindi sapat sa lahat ng nangyari. Salamat, sabi ko sa kanya, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang bigat ng sakripisyong tinanggap niya. Hindi siya ang isinakripisyo, pero siya ang nagbukas ng daan para matapos ang sumpa. Ang batang tinakasan ang kapalaran ay siya ring nagbigay daan sa kaligtasan. Si Apong Lucia ay nakatayo pa rin sa tabi ng bilog. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagod, pero may kapayapaan na ngayon. Tapos na, sabi niya. Pero hindi nangangahulugang wala ng panganib. Ang sumpa ay pwedeng tapusin, pero ang kasalanan ng nakaraan ay mananatiling aral. Nilapitan siya ni Mang Carding. Patawad, Lucia. Dapat noon pa natin hinarap to, hindi natin dapat ipinasa ang bigat sa mga bata. Tumango lang si Apong Lucia. Ang kasalanan ng mga matatanda, laging mga bata ang nagdadala. Saka siya lumingon sa akin. Maritz, ang anak mo ay hindi masama. Ang sungay at pangil na taglay niya ay hindi pananda ng kadiliman, kundi paalala ng kanyang pinanggalingan. Pero ang puso niya ay malinis. Ikaw ang hubog sa kung ano siya magiging. Habang papalayo kami, ramdam kong unti-unti nang bumabalik ang katahimikan sa baryo. Wala nang bumubulong sa gabi. Wala nang aninong gumagalaw sa likod ng bintana. Bumalik na ang araw sa mga bahay at ang sigla sa mga bata. Si Elias ay nagsimulang magbalik sa normal na pamumuhay, bumalik sa eskwela, muling naglaro sa labas, at sa bawat araw ay lalong nagmumukhang ordinaryong bata. Pero sa puso ko, alam kong hindi kami ordinaryo. Ang lahat ng nangyari ay hindi basta panaginip. Minsan, napapatigil pa rin si Elias sa gitna ng laro, at titingin sa malayo. Mama, naalala mo yung batang babae na nakita mo sa gubat? Tanong niya minsan. Nakikita ko rin siya minsan sa panaginip ko. Napatigil ako. Anong sinasabi niya? Tanong ko. Tumango si Elias, parang iniisip muna ang sagot. Sabi niya, may mga tulad namin pa rin dyan. Na hindi pa tapos lahat. Doon ko naintindihan, hindi laging kayang isara ang mga pinto ng tuluyan. Minsan, kailangan lang nating matutong mabuhay na bukas ang mata at puso. Hindi upang matakot, kundi upang maging handa. Si Noel, ilang buwan matapos ang insidente, ay lumipat sa ibang bayan kasama ang kanyang tiyahin. Pero paminsan-minsan ay sumulat siya. Sa huli niyang sulat, sinabi niyang nagsimula na siyang mag-aral ng tungkol sa mga sinaunang paniniwala, at balak niyang tumulong sa mga batang may kakayahang hindi naintindihan ng mundo. Sa huling araw ng tag-init, habang magkahawak kami ni Elias ng kamay at nakaupo sa ilalim ng puno ng balete, tinanong ko siya, "Anak, takot ka pa ba sa kung sino ka?" Ngumiti siya. "Hindi na, Ma. Kasi kung ako man ay iba, ikaw pa rin ang unang naniwala sa akin." Sa likod ng kwentong ito ay hindi lang tungkol sa aswang, sungay o pangil. Ito ay kwento ng pagtanggap, ng paninindigan bilang magulang, ng mga lihim ng nakaraan na kailangang harapin upang hindi na maipasa pa sa susunod. Ang tunay na panganib ay hindi laging galing sa dilim, minsan, galing ito sa pagwawalang bahala, sa takot na harapin ang totoo, sa pagpilit maging normal sa mundong punong-puno ng hiwaga. Ngunit sa bawat ina na kayang manindigan para sa anak, sa bawat batang may tapang harapin ang sarili,
at sa bawat pusong bukas sa katotohanan, may pag-asa. May bagong simula. At sa bawat simula, may pagkakataong magbago ang kwento. At kung sakaling isang gabi, makarinig ka ng ungol sa likod ng bahay, o makakita ka ng mata sa dilim, huwag kang basta matakot. Baka hindi ito pananakot. Baka paalala lang ito, na ang mundong ito ay mas malalim kaysa sa nakikita natin. At ang totoong laban, ay nasa loob ng puso ng bawat isa sa atin. Ito ang kwento ng anak kong isinilang na may sungay at pangil. Hindi bilang halimaw, kundi bilang isang bata na, sa kabila ng lahat, ay karapat-dapat mahalin. Tapos na ang kwento. Pero ang mga aral nito ay magsisimula pa lang.